Welcome to Donmar TV News Channel. Kasi alam nyo, ito honestly nakakatakot. Bakit ito? Nakakatakot kasi grabe ang pondo na inutang ng ating gobyerno ngayon para matuloy-tuloy yung Build Project, which is entire Philippines. Hindi lamang po yan sa Metro Manila, hindi lang po yan sa NCR, it's entire Philippines. Ang dami po. Nagagawa naman. Sa katunayan, napaka-dami nga Hindi lang nagaganong balita, pero tingnan ninyo ang page ni Mark Villar, DPWH, page ng DOTR, page ng Bill. Kompleto ho yun. Ang dami talagang nakaporma na. Nagsisimula na. Yung iba nga, natatapos pa ng maaga kasi ang kabilin-bilinan ni Pangulong Duterte kung ano yung kayang tapusin na ngayon. Baka mamaya pagka umabot ng susunod na alam nyo mangyayari sa susunod? Pustahan tayo susunod mangyayari. Pagtapos si Pangulong Duterte at kunwari ibang nanalong Pangulo, hindi si Go o kaya hindi si Sara Duterte, pustahan tayo. Number 1, sasabihin na naman yan, ipatigil yung project na yan, may korupsyon, imbestigahan. Pustahan tayo. Imbestigahan yan. May corruption dyan. Hanap na naman sila. Hanapin nila kung ano yung ibabato nila kay Duterte. Corrupt yung Duterte, gaganto. Batuin natin. Para gumanti sila. Di ba? Ganyan na mangyayari. For sure yan. 100% gaganti yan. Hahanap yan ng ibabato kay Pangulong Duterte. At tigil ngayon niya mga proyekto na yan. Yan ang patay tayo dyan. Alam mo kung sino lang hindi gumawa ng ganyan? Alam nyo kung sino? Si Pangulong Duterte. Yung kay Pangulong Duterte, actually kung kakausap nyo yung mga taga DOTR, tsaka mga proyekto, yung kay Pangulong Duterte, may mga sabit na proyekto nung panahon ng administrasyon ni Pinoy, ang ginawa, hindi sinisip si Pinoy. Sabi ni Pangulong Duterte, solusyonan nyo, ayusin nyo para magamit pa rin. Naalala nyo yung bagon na kakapangulo pa lang ni Pangulong Duterte nun? Na-interview ni mo kasi Pangulong Duterte, ang sabi niya, yung Russian train, yung hindi siya pareho nung yung gamit na train at saka yung relay, yung dinadaanan ng train. Kaya hindi tuloy maayos. Ganun yung nangyari noon nung panahon ni Pinoy. Akala ko noon, isipin niya, binuking yan. Akala ko noon hindi gagawin. Ang ginawa ng Sec Art, inayos yung bagon para magamit pa rin yung in-order. Kung hindi, nasayang na sana yun. Ano ginawa ng gobyerno natin? Inayos, tas nagamit. Kung ibang gobyerno yan, ano gagawin? Hindi, itigil na yan. Idiin natin yan. Idiin yung nakarang administrasyon para dyan. Para magmukha silang tanga. Diba ang daming ganyang ginawa noong panahon ni Cory, tinigil yung proyekto ni Marcos, sinisi lahat kay Marcos. Hindi, may corruption dito. Sisihin natin yan. Dito, wala yan. Sisihin natin yan. Basta, project ni Marcos, itigil yan. Bakit? It will be credited to Marcos. Naalala niyo yung ginawa ng mga Aquino? Ganyan na ugali nila. Ganyan na mangyayari sa susunod pag nanalo ang mga kalaban ni Pangulong Duterte. For sure yan, stop lahat yan, isisisi lahat yan doon kay Pangulong Duterte. Yan ang talagang sabi ko nga yan ang mentality kasi ng Pilipino Kahit saan bansa naman talaga basta mga Pilipino. Pasensya kung kayo magagalit Ang mentality ng mga Pilipino, crab mentality talaga. Kahit sa ibang bansa. Huwag kayo magagalit pero totoo Mahilig yung manghatak pababa. Kaya nga ngayon tingnan mo ngayon. Skyway 3. Nung tinapos, sino? Ito mga dilawan. Kay Pinoy yan. Kay Pinoy. Isipin nyo kung si Pangulong Duterte gago katulad ng mga nakaraang Pangulo. Ayoko yan. Skyway 3. Dinrowing ni Pinoy yan. Ako magtatapos? Hindi na, credit yan kay Pinoy. Yan diba, ganyan ginagawa ng mga dilawan ngayon. Skyway. Kay Pinoy kay Pinoy. Kahit dinrowing lang, inisip lang nung panahon nila. Ngayon na nagtapos itong pamahalaan ni Duterte, tapos inaangkin pa nila. Kasi ugali nga nila talaga yung ganyan.
Yung angkinin ng mga proyekto. Oh. Kaya sana magising na ho tayo mga Pilipino. Parang awa nyo na. Magising na ho tayo mga Pilipino. What we need is continuity. For another, sa akin niya is another 10 years, 2 terms. Ang ganda nito, Bongo tapos Sara Duterte. Ang ganda ng Pilipinas. Sabi ko sa inyo, ang ganda ng Pilipinas. Tuloy-tuloy kasi walang politikang pinairal Walang nang gago ba? Hindi, walang karanasan. Sasabihin walang karanasan si Bongo. Walang karanasan? Mula nung mayor si Pangulong Duterte, nakadikit na yan? Paano walang karanasan? Lahat ng paano pinatakbo ang Davao, nakadikit si Go? Actually, sa totoo nga, si Go nga yung pag kailangan ni Presidente. Sige, akin yan. Ganun yung sinasabi ko kay Pangulong Duterte at kay Bongo. Kahit si Pangulong Duterte ang mayor na noon at presidente ngayon, sasabihin niya, ito ang gusto, ito kailangan natin to. Sino ang maggagalaw sa ground? Hindi naman si Pangulong Duterte. Kakusapin niya, tawag. Hello? Hindi ho. Tao si Senator Bonggong gagalaw dun. Siya ang gagalaw. Siya yung humahawak. Siya yung nagda-handle. Tatawag sa mga tao. Kaya nga even sa mga officials, alam mo, wag na nating i-deny. Kahit senador si Bongo ngayon, alam mo ng mga opisyal na si Senator Bongo pa rin ang tumatawag sa kanila pagkakailangan may mga ayusin sa mga proyekto. Kunwari, ito, pinapaayos ni Presidente. Ano sa tingin nyo? Tatawag si Presidente? Tatawagan niya, ay, Mark Villar ayusin mo ito, gandaan mo ito. Walang ganun. Siyempre ang tatawag pa rin yan, si Senator Bongo o di kaya yung tao niya. Nagigets yung ibig ko sabihin. Siya, ibig sa madaling salita, siya pa rin ho ang humahawak nung yung mga details ng kailangan ayusin. So ganyan ho siya, tama yung sinabi ni The Cooking Dad, Bongo is the little president. Sa karanasan, baka walang dumaig dyan. Diba naikwento ko nga sa inyo pagka nagkakaproblema sa OFW? Pag nagka-problema ko sa OFW, si Senator Bongo naman ang mag-uusap at saka si Mocha Hindi naman diretso ka, tawag si Mocha, Mr. President, walang ganon. Kaya sana, sabi nga nito ni, pangalan nito, si Salvador Panelo, ang gusto ng taong bayan, continuity. Kung gusto niyo ng continuity, wala na hong iba yan. Mayor Sara or Senator Bongo. Okay? Tsaka nga kung sa experience lang. Sinong may experience? Lenny Robredo. Sakit sa bangson. Ayoko na lang. Mamaya. Gwawala na naman yung mga dyan. Alam nyo na kung sino yung mga magwawala na naman dyan. So, siguro naman, wala na ho sigurong lilinaw pa doon. Baka kulang na lang siguro sabihin ni Pangulong Duterte, ito boto nyo Pero siyempre, hindi pa ngayon yan. Pero yan napaka-obvious na ho. So sana doon sa mga, kasi marami yung nagsasabi, ito yung sinasabi nila Ito yung sabi ni, ayan. Ang sabi nila, isa lang gusto namin, sabi nito ni sa kanyang speech ni Panelo, sa kanyang counterpoint. Ipagpatuloy yung mga inumpisa ni Pangulong Duterte, continuity. Sabi nila, gusto namin si Mayor Sara. Kung ayaw ni Mayor Sara, pwede rin kami kay Senator Go. Pero gusto namin talaga Vice Presidente si Pangulong Duterte. Mayor Sara Duterte, Go, di ba? Tsaka Duterte. Ganda nun. Sara Go Duterte team. Ganda. Basta dun tayo, Palakpakan. Kasi nga, clear ito Clear ito na ang gusto ng mamamayang Pilipino, continuity. Ang gusto ng mamamayang Pilipino, yung mga proyekto